Tahimik na nakaupo si Bai sa harap ni Chunan, malamig ang tingin habang tinatanong kung handa na ba siyang pumili ng sarili niyang kapalaran. Nagkakamot sa ulo si Chunan at pilit na tumatawa. Nagtatakang bakit biglang naging seryoso ang tanong ng kanyang senior brother. Ngunit mabilis din siyang naging seryoso. Malinaw ang desisyon niya, hinding-hindi niya pipiliing mabuhay bilang bangkay na papet. Mas pipiliin pa niyang mamatay ng may dignidad. Bahagyang ngumiti si Bai, tila kontento sa sagot na narinig niya. Sa mahinahong tinig, binigkas niya ang mga salitang tila hatol na, magpahinga na raw si Chunan. Biglang kumislap ang pulang liwanag sa mga mata ni Bai, kasabay ng pagbugso ng demonic energy sa isang iglap. Bumagsak ang mga katawan sa lupa, nagkalat ang dugo at katahimikan ang pumalit sa lahat. Sa gitna ng madugong tanawin, buhat ni Bai ang isang babaeng walang malay. Mahigpit niyang inaalalayan ang katawan nito. Lumabas ang matandang lalaki at malamig na sinabi na, ginamit ni Bai ang sariling demonic blood at heart essence upang alisin ang lason sa babae. Ipinaliwanag niya na kahit gumaling na ang babae, malubha namang napinsala ang loob ng katawan ni Bai dahil sa ginawa niyang sakripisyo. Ipinaliwanag sa kanya na kailangan niyang lumikha ng 5 likas na yimu organs upang palitan ang nasirang 5 laman loob. At ang mga ito ay dapat alagaan sa 5 lugar na punang demonyong enerhiya sa loob ng maraming taon bago muling maibalik sa kanyang katawan, habang hawak niya ang walang malay na si Rongber. Tahimik siyang tinanong kung sulit ba ang lahat ng ito para kay Bai Qingling, at kung darating ba ang sandaling pagsisisihan niya ang naging kapalit ng desisyong iyon. Matiim ang kanyang tugon na gamit ang kanyang dugong demonyo at pinagmulan ng esensya. Lalakas si Rongber sa hinaharap. Ngunit hindi pa rin iyon sapat hanggat hindi niya tuluyang inaalis ang sariling pagiging inosente. Binalaan niya na sa paggising nito, masisilayan ang ganap na pagkawasak ng Xiao Sek, at ang tanging bakas na maiiwan ay ang kanyang paglisan, kasama ang malamig na utos na kimkimin ang galit at magpatuloy sa buhay, sa gitna ng pulang dilim. Malinaw ang kanyang pasya na akuin ang lahat ng kasalanan ng mundo, habang si Rongber ay lumulutang na tila inihahanda sa isang kapalarang hindi na niya kayang bawiin. Sa huling sandali, tumitig siya ng diretsyo, pulang-pula ang mga mata, at marahang inamin na iisa lamang ang kanyang hinahangad, isang layuning sapat na upang akuin ang lahat ng kaparusahan. Mahigpit ang hawak niya sa pisngi ng dalagang walang malay, marahan ngunit puno ng bigat ang kilos, tila sinusukat ang bawat hininga nito habang ang pulang langit sa likuran ay sumasabay sa tensyon ng sandali. Sa gitna ng dugo ang bubungan at wasak na paligid, yakap niya ang dalaga habang ang hangin ay umiikot na parang may sariling galit, at sa katahimikan ng eksenang iyon, malinaw na may pasyang matagal ng ginawa. Sa malawak na bulwagan na winasak ng digmaan, nakatayo siya sa harap ng trono. At ng mga bandilang punit, habang ang tanong sa kanyang isipan ay lalong bumibigat kung sino ba talaga siya sa mundong ito. Hawak ang sariling mukha, nanlilisik ang kanyang mga mata habang ang isip ay nalulunod sa pagkalito. Hindi niya na mawari kung alin ang katotohanan at alin ang ilusyon ng nakaraan. Isang tinig ang biglang pumunit sa katahimikan. Puno ng pag-aalala at sigla, habang may papalapit na presensyang matagal nang nawala, buong galak na sumigaw si Saint Singer habang yakap ang kahong dala. Malinaw sa kanyang mukha ang tuwa sa muling pagkikita. Sa isang iglap, bumagsak ang kahon sa sahig, kasabay ng tunog na nagbigay diin sa bigat ng mga salitang hindi pa nasasabi. Mahigpit ang yakap ni Saint Singer sa kanyang master. Umiiyak at nanginginig habang inilalabas ang sakit na matagal niyang kinimkim. Hindi alintana ang gulo sa paligid. Sa gitna ng luha at emosyon, may halong hinanakit ang kanyang tinig habang binibigkas ang mga salitang puno ng selos at pagtatampo. Malinaw na sugatan hindi lamang ang katawan kundi pati ang damdamin. Hindi tulad ni Rongber, si Singer ay isa lamang ang iniingatan, at iyon ay ang kanyang master. Sa mga mata niya, walang halaga ang sarili basta masunod ang bawat utos na ibinibigay sa kanya. Kahit duguan at sugatan, hawak pa rin niya ang kahon na para sa kanyang master ay may napakalaking kahalagahan. Tahimik siyang lumuhod, inilapit ang kahon sa dibdib, at walang pag-atubiling ginamit ang sariling katawan bilang panangga laban sa mga panganib. Ipinaliwanag niya na ang mga kaaway ng kanyang master ay parang mga lobo na laging naghihintay ng pagkakataong umatake, at kabilang doon ang isang kilalang magnanakaw na nagngangalang Xiao Chen. Sa gitna ng malamig at madilim na bulwagan, tinawag siya ng kanyang master at inutusan siyang lumapit. Napaangat ang tingin ni Singer, bakas ang pagtataka at pagod sa kanyang mga mata, habang unti-unti siyang tumugon sa tawag na iyon. Tahimik na nakatayo si Singer sa harap ng kanyang master, kapwa nila ramdam ang bigat ng nangyari habang ang hangin ay puno ng malamig at madilim na aura. Maingat na ipinaliwanag ng master na ang balat sa kanyang dibdib ay napinsala ng kapangyarihan ng apoy, at bagamat may mga paraan tulad ng acupuncture, ito ay masyadong mabagal at labis na masakit upang pagtiisan.
Sa halip, sinabi niyang muli niyang isasakripisyo ang sarili at gagamitin ang parehong paraan ng pagsipsip ng lason gaya ng dati, bilang gantimpala at bilang kanyang pasya. Nagulat si Singer, nanlaki ang mga mata at namula ang kanyang pisngi, habang unti-unting nilapitan siya ng master, ramdam ang kakaibang init at damdaming hindi niya maipaliwanag. Nang magsimula ang proseso, napakapit si Singer, napasinghap sa bawat pintig ng pakiramdam na dumadaloy sa kanyang katawan, isang halo ng kirot, ginhawa, at matinding emosyon. Habang niyayakap siya ng master upang suportahan ang kanyang nanghihinang katawan, napapikit si Singer at napaungol sa kakaibang sensasyon na bumabalot sa kanya. Sa gitna ng lahat, malinaw sa kanyang puso ang isang bagay, mahal niya ang pakiramdam na ito, mahal niya ang sandaling ito, at buong saya niyang inamin sa sarili na mahal niya ang kanyang master. Higit pa sa anumang sakit o sakripisyong kailangang pagdaanan. Sunod-sunod na liwanag ang lumitaw sa paligid habang paulit-ulit na ipinapakita ang mensahe na matagumpay ang pag-instill ng matinding damdamin kay Saint Singer at patuloy na nadaragdagan ang mga puntos na kanyang natanggap. Habang nakatingin si Kingling, napansin niya ang reaksyon ni Singer, ngunit bago pa siya makapagsalita, may boses na biglang tumawag mula sa labas, tinatanong kung may tao sa loob. Muling nagsalita ang boses at nagpakilala, sinasabing siya si Ronger. Sa pagbukas ng kurtina, lumitaw si Hua Yuerong, halatang nagmamadali at may pag-aalala sa mga mata. Napahinto siya nang makita ang nasa loob at bahagyang napasinghap. Sa sandaling iyon, malinaw niyang tinawag si Kingling bilang senior brother. Sa loob ng madilim na pasilyo, magkaharap silang dalawa sa ilalim ng mapulang liwanag na nagmumula sa labas ng rehas. Akala niya noong dumating ang sandaling ito ay magkakayakap sila, magpapalitan ng maraming salita, at hahanapin ang pag-unawa ng isa't isa. Ngunit nang makita niya si Hua Yuerong sa kaharap niya ngayon na tila anino ng kanyang dating sarili, napagtanto niyang sapat na ang tahimik na pagtatagpo ng kanilang mga tingin. Tahimik na nagsalita si Bai Qingling, malamig at tuwid ang tinig, tinanong niya kung handa ba siyang pumatay kapag iyon ang utos ng kanyang nakatatandang kapatid. Walang pag-aalinlangan ang sagot, isang salitang puno ng pagsunod, at sa sandaling iyon ay malinaw na malinaw sa kanyang mga mata ang walang kondisyon na katapatan. Dahan-dahang binanggit ang target, isang espiya mula sa huwad na landas ng katuwiran, ang panganay na disipulo ng Yingyi Temple. Sa pagsambit ng pangalang iyon, nagbago ang hangin sa paligid, bumigat ang presyon, at kumislap ang pulang liwanag sa kanyang mga mata habang binibigkas niya ang pangalang Xiao Chen. Nang marinig ang utos na siya mismo ang pupunta at kukunin ang ulo ng target, bahagyang nagulat si Hua Yuerong, nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit walang pagtutol sa kanyang mukha. Si Xiao Chen, habang nakayuko sa harap ni Nangong, malamig ang mga mata, walang kahit kaunting awa. Sinabi nitong isang bangka na raw sila, pero malinaw sa kilos at tingin na tapos na ang lahat, wala nang babalikan si Xiao Chen. Nagsalita si Nangong sa bukas na pinto, pilit niyang inalala ang mga sumpang binitiwan noon. Siya raw ang magpapabagsak kay Bai Qingling, siya raw ang magpapalayas dito kahit sa mismong demonic path. Ngunit ngayon, iba na ang tawag sa taong iyon, ang Great Love Immortal, isang pangalang nagbibigay galang at takot. Hindi lang iyon, pinag-agawan pa raw ito bilang magiging manugang, dahil kapag napangasawa ng Sect Master Ye, buong Kangming Sect ang magtatamo ng kaluwalhatian. Sa isang utos lang, itinaboy siya, mas malayo raw, mas mabuti. Naiwan siyang gumagapang sa sahig, wasak ang dangal at pag-asa. Mahigpit niyang hinawakan ang itim na kahon sa kamay, nanginginig sa galit habang paulit-ulit na sinusubukang tawagin ang Jade Amulet. Ngunit tahimik ito, walang sagot. Sa isipan niya, sunod-sunod ang tanong, ano na ang gagawin niya ngayon, sino pa ang maaaring magligtas sa kanya? At may biglang nagtanong sa kanya. Ang pinakamatandang disipulo ng Yingyi Temple, si Xiao Chen. Nakaluhod si Xiao Chen sa malamig na sahig nang marinig niya ang malamig na tinig mula sa itaas na nagsasabing siya ay ipinapatawag ng Law Enforcement Hall. Lumapit si Linging at tahimik na inutusan siyang sumama. Sa likuran niya, nakatayo ang mga bantay bilang paalala na wala siyang pagtakas. Pagpasok sa bulwagan, sinalubong si Xiao Chen ng daan-daang matang nakamasid mula sa mga balkonahe, habang ang pulang mga guhit sa sahig ay tila naghuhudyat ng nalalapit na hatol. Ipinahayag ng hukom na magsisimula na ang pampublikong paglilitis. Mula sa itaas, buong tapang na inakusahan ni Hongyi, ang babaeng may asul na buhok, si Xiao Chen na isang espiya ng Kunlun Daoist Sect na pumasok sa demonic path. Nag-alab ang galit sa mga mata ni Xiao Chen. Mariin niyang itinanggi ang paratang at iginiit na tapat ang kanyang puso sa Kangming Sect at ang langit at lupa ang saksi sa kanyang katapatan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, nanatiling malamig at walang awa ang Law Enforcement Hall, habang pilit niyang pinaniniwalaan ang sarili na may taong nagbabalak sirain ang kanyang pangalan.
Tahimik na pinagmamasdan ni Hongyi mula sa itaas ang nagaganap sa gitna ng Law Enforcement Hall habang patuloy na inuusig si Xiao Chen. Sa gitna ng arena, hawak ni Elder Luo ang soul-seizing whip, ang sandatang kayang durugin ang isipan at pilitin ang kaluluwa na magsabi ng katotohanan. Buong kanyang kumpiyansa na sa sandaling hagupitin si Xiao Chen, aamin din ito sa lahat ng ibinibintang sa kanya. Muling itinaas ni Elder Luo ang pulang latigo at malamig na tinanong kung kinikilala ni Xiao Chen ang sandatang hawak niya. Ipinahayag niyang ito ang Whip of Divine Retribution na sumisira sa kaluluwa ng sinumang sinungaling. Walang pag-aatubili, malakas niyang hinagupit si Xiao Chen at agad na umalingaw ang sigaw ng binata sa buong bulwagan. Sa kabila ng matinding sakit, pilit na sumigaw si Xiao Chen na siya ay inosente at hindi kailanman naging espiya ng demonic path. Nanginginig ang kanyang katawan habang dumadaloy ang sakit sa bawat hibla ng kanyang laman, ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang paninindigan. Muling humarap si Elder Luo sa itaas at inamin na kahit gamitin niya ang kanyang buong lakas, hindi pa rin niya magawang pilitin si Xiao Chen na umamin. Ipinahayag niyang masyadong matatag ang loob ng binata at hindi basta-basta masisira ng latigo ng paghuhukom. Habang pinagmamasdan ang lahat mula sa gilid, tahimik na sinabi ni Hongyi na hindi talaga simpleng tao si Xiao Chen. Tahimik na pinagmamasdan ni Bai Qingling ang nangyayari sa loob ng Law Enforcement Hall habang malamig niyang sinabi na ito nga ang Mystic Heart Technique na inaasahan niya. Sa tabi niya ay nakatayo si Saint Singer na nananatiling kalmado, ngunit halatang nagmamasid sa bawat galaw sa arena. Mula sa kanyang kinatatayuan, mariing sinabi ni Bai Qingling na kung hindi kayang lampasan ni Xiao Chen ang ganitong pagsubok, hindi siya karapat-dapat maging bida ng sarili niyang kapalaran. Pagkatapos ay lumapit siya kay Elder Luo at mahinahong iminungkahi na siya na mismo ang gagabay kay Xiao Chen. Habang nakaluhod si Xiao Chen sa gitna ng bulwagan, galit niyang binanggit ang pangalan ni Bai Qingling at sinabi na ang pagiging padalos-dalos nito ang magdadala sa kapahamakan ng Kangming Sect. Ngunit hindi siya pinakinggan. Pagkatapos ay binanggit ni Bai Qingling ang kasabihang ang Dao ay mataas, ngunit mas mataas pa rin ang demonyo, at kahit kaunti lamang ang pagitan ng kanilang lakas, sapat na yon para siya ang mangibabaw. Sa isang malamig na ngiti, inilabas niya ang isang ilusoryong makamandag na insekto at ipinadala ito patungo sa bibig ni Xiao Chen sa huling sandali. Napasigaw si Xiao Chen sa takot at galit habang papalapit ang insektong maglalabas ng katotohanan sa kanyang kaluluwam. Nanginginig ang mga labi ni Xiao Chen habang bumubulwak ang pulang liwanag sa paligid niya. Namumuti ang mga mata niya at napasigaw siya sa matinding sakit, para bang nilalason ang buong katawan at isipan niya ng sabay, bumagsak siya sa sahig. Nakaluhod at halos hindi na makahinga sa pagitan ng dalawang paa ng mga bantay. Napayuko siya habang paos na inuungol ang sakit sa itaas ng bulwagan, galit na sumigaw ang Temple Master. Temple Master Bai, anong ginagawa mo? Nilason mo ba si Xiao Chen sa harap ng lahat? Tahimik lang na nakatayo si Bai Qingling, nakatalikod ng bahagya, walang bakas ng pagsisisi o kaba sa kanyang mukha. Sa halip, malamig ang tingin niya, para bang walang halaga ang nangyayari sa harap niya. Si Xiao Chen, kahit halos wala ng lakas, ay pilit na sumisigaw habang nakaturo sa Temple Master. Puno ng galit at paghamak ang kanyang ekspresyon, na mula sa galit ang Temple Master, nanginginig ang kamao habang sumisigaw pabalik. Hindi matanggap ang pambabastos sa kanya sa harap ng lahat, sa gitna ng malawak na bulwagan, nakaluhod si Xiao Chen habang nagtatawanan ang mga nanonood sa paligid. Buong kumpiyansang itinataas niya ang mga kamay at malakas na ipinagmamalaki na alam ng kanyang guro na si Yuxuzi ang lahat ng lihim sa mundo, pati na raw ang maruruming sikreto ng bawat sekta. Itinuturo niya ang matatandang pinuno at walang takot na isiniwalat na lihim na ikinasal si Elder Chen Taixu sa kandidato ng 4 na pangunahing Orthodox sect, dahilan upang mamutla ang mga ito sa hiya at galit. Hindi pa siya tumitigil, at ibinunyag din na si Elder Niyong ay lihim na nakikipag-ugnayan sa True Martial Sword Sect, at ang kanyang tunay na ama ay ang mismong Supreme Elder ng naturang sekta. Lalong uminit ang tensyon habang pinagtatawanan ni Xiao Chen ang buong Orthodox path, sinasabing puro traidor ang mga ito, at wala na raw natitirang tunay na demonyong sekta sa silangan. Sa itaas ng bulwagan, hindi na napigilan ni Lingying ang galit at takot, at nakiusap siya sa kanyang godfather na patahimikin si Xiao Chen bago tuluyang masira ang reputasyon ng Kangming Sect. Sa ibaba naman, biglang nagsalita si Bai Qingling, at tahasang inamin na siya nga ang may pakana ng lahat. Napatingin sa kanya si Xiao Chen, gulat at litong-lito, habang patuloy na naglalabas ng mapulang aura si Bai Qingling, kitang-kita sa kanyang ngisi na buo na ang loob niyang kontrolin ang buong kwento ng paglilitis.
Sa kanyang isipan, kahit anong mangyari, mapipilitan ang mga taong binanggit ni Xiao Chen na sumang-ayon sa kanyang mga salita. Sa sobrang galit, sumigaw si Xiao Chen at sinabing kung hindi lang sana umiiral si Bai Qingling, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang hinawakan ni Xiao Chen ang kanyang mukha. Ipinakita ang kanyang malamig at mapanghamak na ngiti. Walang awa niyang sinabi na ang tatlong babaeng disipulo ni Bai Qingling ay sanay ginawa na lang niyang mga laruan sa kanyang higaan. At si Bai Qingling ay wala lang kundi isang piyesa sa chessboard ng kanyang master. Para sa kanya, dapat sanay iniwan na lang si Xiao Chen ng lahat at tuluyang masira ang kanyang reputasyon. Sa gitna ng mapanirang salita, biglang kumislap ang isang talim ng espada. Isang boses ang nagsalita, nakakadiri. Na nakipagtulungan pa ako sa ganitong klase ng tao. Sa isang iglap, lumundag si Ling Ying dala ang kanyang espada, handang putulin si Xiao Chen mula sa ere, ngunit sa isang kalmadong dalaw. Nahuli ni Bai Qingling ang lumilipad na patalim gamit lamang ang kanyang mga daliri, walang hirap, walang emosyon, sabay malamig na sabi niya, tama na. Tahimik na lumapit si Ling Ying nakatingin kay Bai Qingling, mahina niyang sinabi, Master, ako ay, ngunit bago pa siya makapagsalita, malamig na sumagot si Bai Qingling, hayaan niyo siyang tapusin. May itinatago pa siya, samantala, si Xiao Chen sa gitna ng arena ay biglang napangisi ng baliw. Namumula ang mga mata at nanginginig ang katawan habang sinisigaw niya, mukhang nahulaan mo rin ito, Bai Qingling. Ang ancestral scientist ng Misty Cloud Palace, ang kaaway mong si Muxinla, ang siyang nagpadala sa iyo sa blood storage sa nakaraan, lalo siyang naging hysterical habang nakaluhod sa sahig. Nabuhay na siya mula sa ice coffin ng mas maaga sa inaasahan. At ngayon, wawasakin ni Senior Mu ang lahat ng mga demonic cultivator sa buong Yon continent. Ang ikatlong banal na digmaan laban sa demonic path ay magsisimula na. Sa isang sulok, nakatayo si Hongi na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Naalala niya ang huling laban ni na Godfather at Muxinlan, kung paanong natalo ang Godfather at napilitang umatras. Nanginginig ang kanyang tinig habang sinasabi sa sarili, wala nang ibang demonic cultivator na kayang lumaban kay Muxinlan. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Malamig ang ngiti ni Bai Qingling habang tinanong niya si Xiao Chen kung bakit ito sumisigaw ng napakalakas. Sabay sabing ang ganoong kilos ay lalo lang nagpapakita ng kawalan ng kumpiyansa. Napuno ng galit ang mga mata ni Xiao Chen. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay buong yabang nang idineklara ni Bai Qingling na mahal niya ang digmaan at ang kaguluhang dulot nito. Ipinagmalaki niya na gusto niya ang biglaang pag-atake, ang pagputol sa mga nagkukunwaring matuwid bago pa man sila makalaban, at ang panonood sa mga kalabang unti-unting winawasak ng sarili nilang takot sa gitna ng madugong arena. Nakatayo si Bai Qingling na tila hari ng kaguluhan, habang si Xiao Chen ay nakaluhod sa likuran at si Ling Ying ay nananatiling alerto sa gilid. Pagkatapos ay nagliyab ang kanyang pulang mga mata at mariin niyang tinanong kung sino ang sasama sa kanya sa pananakop sa Central Lands at kung sino ang may lakas ng loob na tututol. Saglit na natahimik ang mga nanonood bago sumabog ang sigawan ng mga taga-suporta ng Demonic Path na handang sumunod kay Bai Qingling. Sa gitna ng arena, hinarap ng matandang mandirigma si Bai Qingling at inutusan itong ipahayag ang hatol. Kaya agad na idineklara na si Xiao Chen ng Yinyi Temple ay nagkasala ng pakikipagsabuatan sa kaaway at hinatulan ng kamatayan. Ipadadala sa Yuuyan Valley at susunugin ng demonyong apoy bilang parusa, habang hawak ng dalawang bantay ang nanginginig na bihag na puno ng takot. Matapos ang anunsyo, tahimik na tumalikod si Bai Qingling at naglakad palayo sa loob ng templo, dala ang malamig at mabigat na aura na nagpaiwan ng tensyon sa paligid. Mula sa likuran, tinawag siya ni Ye Hongyi at nakiusap na maghintay dahil nais nitong itanong kung bakit niya pinatawad ang mga traidor. Ngunit mahinahong ipinaliwanag ni Bai Qingling na kung hindi niya kokontrolin ang mga yon, hindi mananatiling matatag ang kanyang posisyon at mawawala ang tiwala ng mga tao. Dahil dito, agad na umurong si Ye Hongyi at nagsabing wala siyang balak questionin ang kanyang desisyon. Ngunit bigla itong namula at lumapit ng kaunti. Hinawakan ang kamay ni Bai Qingling at sa mahina ngunit matapang na tinig ay inimbitahan siya sa kanyang silid upang mas matuto pa tungkol sa pagkontrol sa mga tao.